At natapos na po natin ang 4 chapters. Ngayon po ay nasa 1 Thessalonians chapter 5 tayo, verses 4 hanggang 11. Dito sa chapter 5 ay tinalakay natin yung araw na itinakda sa verse 1, tapos yung nature of that day sa verses 2 and 3. At ngayon po ay the challenge set forth for the believers, yung hamon na ibinigay sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano. Ang 1 Thessalonians at saka 2 Thessalonians ay particularly sulat ni Pablo patungkol sa mga Kristiyanong nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. At naniniwala sila ng panahon na yon na ang Panginoon ay muling babalik at malapit nang bumalik. At hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Sa atin napakatagal na niyan. Ngunit sa Panginoon ay 2 araw pa lang yan. Kasi ang 1,000 taon ay 1 araw lang sa Panginoon. But we still believe, hindi po magtatagal ang daigdig ng sobrang tagal na katulad ng sinasabi ng iba na 50 milyong taon, gano'n, to 100. Hindi po. Nasa 6,000 years pa lang ang daigdig. Yan pa lang ang edad. Lampas lang ng konti sa 6,000. Hindi tatagal talaga kasi ang technology po natin ay nasa 100 years pa lang, di ba? Yung sasakyan, gano'n. Ang internet parang nasa 30 years pa lang. Ang cellphone, ilang taon? Mga 30 years lang rin, di ba? At ngayon ay umano na. O ang nuclear, wala pang 100 taon ang nuclear. O kaya pagka tumagal po tayo ng mga 200 years pa, sa sobrang gulo ng tao, talagang maraming masasaktan at maraming mamamatay. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na patatagalin pa ng Panginoon. No? Lahat ng mga bansa na superpower ngayon ay wala nang ginawa kundi magparami ng bala, bomba, eroplano, barko, di ba? Isa nila gagamitin yan. Wala nga naman pampapogi lang nila yan, di ba? Ang China, kita nyo naman. Kaya hindi magtatagal darating ang Panginoon. Kaya ito pong mensahe ni Pablo na kanyang isinulat sa church ng Thessalonica ay para sa ating panahon ngayon. Okay? Ngayon, tinignan ko po yung possibility na pwedeng mangyari kapag nagkaroon ng gerang nuklear. Grabe. Kahit na yung nagbabato ng nuklear, damay rin. Tanyo, nasa hangin kasi yan. Kaya hindi pwedeng magtagal ang daigdig. Darating talaga ang Panginoon para awatin tayo. Saan? Sa ating mga kalokohan. No? Kasi ang mga Kristiyano ay kawawa naman. Yan. Tandaan natin, ang pagbabalik ng Panginoon ay para sagipin ang mga anak ng Diyos. Amen. Yan, ano? Amen. The very purpose of Christ's coming is for His church, not for the unbelievers. Para sa ating mga Kristiyano, tayo po ang babalikan ng ating Panginoon. Kaya ito naman yung challenge ni Pablo. No, hinahamon niya tayo ngayon. Okay? Tinalakay na natin yung time of that day, yung sa pagbabalik ng ating Panginoon, the nature of that day sa verses 2 and 3. Ngayon naman ay the challenge set forth for the believers in 1 Thessalonians chapter 5 verses 4 hanggang 11. Okay, nakukuha po natin mga kapatid. Umpisa na natin ang mensahe natin ngayon. 3 ang puntos nito. Una ay be watchful. Ano ba sa Tagalog ang be watchful? Mapagmatsyag, mapagbantay. Tingnan mo yung katabi mo dyan, bantayan mo yan. Amen. Yan, ano? Yan ang ibig sabihin yan. Pangalawa, be sober.
At ang pangatlo, be prepared. Lahat may biyan. Okay? Now, sa verse 6 at saka 7, babasahin muna natin yung dalawang verses. Okay? 6 and 7 lang muna. Sabi po rito, therefore, let us not sleep as do others. Huwag daw tayong matutulog. Hindi katulad ng iba. Ibig sabihin, may natutulog. Okay? Lahat ba dito gising? Wala pang tulog, mamaya pa matutulog, di ba? In the middle of the service, di ba? Lamig dito di ba? Lamig. Kaya sabi ni Pablo, as do others. Huwag ka matutulog. Mamaya-maya na lang, pagka pumasok na talaga sa sistema mo yung lamig ng aircon. Okay? But let us watch and be sober. Sa verse 7, for they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Yung mga natutulog daw sa gabi. Kaya yung mga yung mga call center, bawal yan sa New Testament Ang pagtulog sa gabi dapat. Biro lang At saka be drunken in the they that be drunken are drunken in the night. Unang tatalakayin natin ay yung sinabi sa verse 6 na binasa na natin sa pagkakabasa natin ng verses 6 at saka 7. Ano yun? Yung phrase na, let us not sleep as do others. Huwag daw tayong matutulog hindi katulad ng iba. Anong ibig sabihin yan? Number 1, unbelievers sleep. Natutulog ang mga unbelievers. Pwedeng nagmamaneho ng magandang sasakyan yan. Pwedeng yan ay nagliliwaliw sa buong mundo. Pero sabi sa Bible, natutulog sila. Pangalawa, they are spiritually insensitive. Yan. Bagamat gumagalaw itong mga tao na ito, bagamat may mga pangarap sila at ina-achieve nila yung kanilang mga pangarap, pero sabi sa Bible, insensitive sila. Ibig sabihin, pwedeng may nararamdaman, pero nararamdaman nila puro pang sarili. Puro pang kanila. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Akin yan. Yung sayo akin, yung akin lang. Ganon. Insensitive sila para sa iba. Okay? At ang pangatlo, morally lax and live as if there will never be a judgment day. Ibig sabihin, people enjoy. Nakita naman natin ang pag-unlad ng technology. Pipindot-pindot ka lang sa cellphone mo, nakabook ka na, papuntang Cairo, Israel, Thailand. Di ba? Yung pa Singapore dyan. May tinitira di ba? Mga ganon. Pindot-pindot lang yun, di ba? Ganun na ang technology natin ngayon. Napakadali. At yan ay pabor na pabor sa mga unbelievers. They enjoy. Lax na lax sila kasi hindi sila naniniwala, wala silang pakiramdam na merong nagbabandyang panganib in the future. Na ang Panginoon ay babalik at hahatulan ang mga tao. Yan, okay? Katulad ng sinabi dito sa Lucas chapter 12 verse 45, and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and do eat and drink, and to be drunken. Ito yung description ng panahon natin ngayon. Tanyo mga kapatid, naririnig ko lang ito kay Yormike at yung nagmamaneho ng Travis natin. Yung mga bata, nangangako sa kanila, nagpapanatang makabayan pa. Sunduin mo kami sa Sunday, darating kami. Pagdating niya, tulog pa. Bakit? People enjoy, kahit mga bata. Dapat natutulog na sila, pero di ba? Yan mga kapatid. Mga bata pa lang sila
Oh, pero yung mga may edad na iba, nasa club yan, nasa bar, nasa lansangan, nasa happenings, kasama mga kumare, kumpadre, inuman dito, inuman doon, sugal, kung ano-ano. Yan ay larawan ng ating henerasyon. Tama po ba mga kapatid? Yan, dinidescribe ni Pablo. Kaya ang sabi niya, be watchful. Kaya kung ang mga unbelievers ay tutulog-tulog, kasi nga, hindi sila aware na merong darating na paghukom at paghahatol mula sa Diyos. That's why they think that life has to be enjoyed. Of course, kahit naman ako no, life has to be enjoyed. You have to enjoy your life. And at the same time, be aware that there is danger coming in the future. No, ganun po na mga kapatid yan. Okay? Ang pangalawa, be sober. Okay? Sa verse 7, or temperate and moderate, also alert and aware of what is happening. Yan ang ibig sabihin ng sober No, wag na natin gamitin yung definition na binigay natin sa sober no nakaraan para hindi halatang inulit na naman. Okay? Ang aking meaning na ibibigay ngayon ay aware of what is happening. Ang tanong is, are you aware of what is happening today? Sa mga nanay at tatay, medyo nakalaya na kami ni Ellen dyan, wala nang mga bata na binabantayan No, pero yung merong mga anak na maliliit pa't binabantayan, are you aware of what is happening to your children? What are they doing in the night? Lalo na yung may kanya-kanyang kwarto. Uso na ngayon. Di ba? Kunwari pa kayo di ba? Uso na ngayon ang kanya-kanyang kwarto. Kaya pagkagabi, ang mga anak ninyo, nagpupuyat talaga yan. Computer ang hawak. At ang computer ngayon, mga kapatid, it's just in the palm of your hand. Napakaliit na. Di ba? Be sober. Yan. Ibig sabihin ni Pablo rito is, be aware of what is happening. Mga Christians, huwag tayong tutulad sa mga unbelievers na hindi sila aware. Wala silang kamalay-malay. Huwag tayong ganon. Kaya meron tayong ganitong pagpipreaching o preaching at mensahe para ipaalam sa iyo na huwag kang tutulog-tulog. Be aware of what is happening. Kaya sabi ni Pablo sa verses 6 na naman, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Sa verse 7, for they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Dadagdagan natin ito ng verse 8 ngayon. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Ano ang idinugtong natin? Yung verse 8. Dinagdagan natin this time. Okay? Ibig sabihin, we need a spiritual armor on the three Christian graces. Ano yung Christian graces na kailangan natin as Christian armor na mamaya sa number 3 ay tatalakayin natin. Yun yung pananampalataya at pag-ibig at pag-asa. Yan yung tinatawag nating Christian graces. Okay? Punta na tayo ngayon sa point number 3. Madali tayo matatapos ngayon, di ba? Oo, kaya lang tong point number 3 ay sobrang haba nito. Mga 4 na oras to, mga kapatid. Kapag maingay kayo, magli5 oras pa to. Kaya tahimik lang kayo, baka sakaling maging 20 minutes lang ito. Yan. Okay? Be sober. Sa verses 8 hanggang 11. Okay? Kanina, idinagdag natin yung verse 8, di ba? Ngayon, uulitin na naman natin. Sabi ni Pablo, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate. Take note of the breastplate of faith and love and of an helmet. The hope of salvation, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. At sa verse 10, who died for us, that
whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Napansin ninyo yung title natin dito kanina, ito'y hindi lang paalala. Ito actually ay hindi lang warning, kundi talaga ito ay encouragement di ba? Encourage daw natin ang bawat isa patungkol sa mensahe na ito. Okay? At ito yung mga sinabi ni Pablo, mag-uumpisa sa verse 8. Ito yung kanyang mga mensahe. Kasi sabi niya, armasan ninyo inyong mga sarili, di ba? Be aware of what is happening around you. Ibig sabihin, there is danger. Amen? May panganib. Kaya armasan mo ang iyong sarili. Ito ang mga dapat nating gawin. Sinabi niya sa verse 8, putting on the breastplate. Yan. Okay? Yan po, ang mga kapatid, ay nilalaman ng Ephesians chapter 6 verses 11 hanggang 18, where Paul describes all the Christian armor. At iisa-isa natin ang Christian armor. Ano ba ang armor? Protection, di ba? Ang armor, pagka binaril ka, panangga yan. Di ba? Kapag ka merong gusto kang saktan, yun na yung panangga mo. Okay? Whatever that armor may be to you, no, as you have an armor, it's going to be safe. Okay? Yan. Kaya itong verses 11 hanggang 18 ng Ephesians chapter 6, dinescribe ni Pablo yung armor ng ating Panginoon. Okay? Ang armor na yan is a metaphor. Ang metaphor sa Tagalog ay pagwawangis. Lalo pang lumalim, pagwawangis yung pagkakaitsura, pagiging katulad. Pagka tiningnan mo siya, nakikita mo yung pagkakahalintulad. Yan po yung metaphor. No? For spiritual resources, Christian can use to stand firm against the devil's scheme. Remember, we have an enemy. And an enemy is the devil, and he is likened to a roaring lion. He is always looking for an opportunity to destroy or to disturb, your life. Now, this armor includes the belt of truth, the breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Paul also emphasizes the importance of prayer, urging believers to pray in the Spirit at all times. Now, the armor of God and its significance. Pag-usapan natin ngayon yung armor ng ating Panginoon at yung kanyang kahalagahan. Okay? Number 1 ay yung belt of truth. Ang belt of truth ay nagre-represent ng honesty and integrity, holding everything else in place. Yan po ang ibig sabihin ng belt of truth. Magsisinturon daw tayo ng katotohanan. Amen. At ang sinturon ng katotohanan na yan ay nagre-represent ng honesty at integrity. At pagka meron tayong honesty and integrity, whether in marriage, whether in father-mother relationship, pagka taglay mo yung honesty at integrity na to, or in business relationship, or business owner and employee relationship, whether that is a business owner or an employee, pagka pareho silang humahawak ng honesty at integrity, naniniwala ako that everything will be put in place. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Yes. No? Everything will be put in place. Yan po yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, isuot ninyo ang sinturon ng katotohanan. Okay? Breastplate of righteousness. Ito pong breastplate of righteousness ay nagpro-protect po ito. Ano ba yung breastplate of righteousness? Saan bahagi ng ating katawan na ilalagay yan? Sa dibdib, sa likod, sa ulo, o sa batok? Di ba nandito yan? No? Parang yung
yung bulletproof, di ba? O, yan nga, breastplate of righteousness. Ito ay nagpro-provide ng protection. At the protection na ipinagkakalob nito ay protection ng puso. You remember when King David was talking to the youth and what he said about protection and becoming aware of. Oh, ano ang sinabi niya na dapat nating pag-ingatan? Pag-ingatan mo ang iyong puso. Oh, pag-ingatan natin ang ating mga puso. Bakit? Kasi ang puso at mata ay connected yan. Yan. Kaya kapag merong dumadaan maganda, tumitibok si puso. Kaya sabi ni Solomon ay bantayan mo ang iyong puso, proteksyonan mo. Yan po yung gamit ng breastplate of righteousness. It protects the heart, symbolizing living a righteous life. Hindi po tayo magkakaroon ng matuwid na buhay kapag hindi natin binabantayan ang ating puso. At ito ay related pa rin dun sa sinabi ni Pablo na be sober, be aware of what is happening. Be aware. Huwag tayong parang, ewan na lang. Para hindi maka-offend. Di ba? Oh. At isinunod ni Pablo yung shoes of the gospel of peace. Amen. Represents readiness to share the good news of peace with God. Yan po yung nag-evangelize. Laging ready to share the gospel out to someone who needs the Lord. Yan. Di ba tayo mga Kristiyano, dapat ganun, di ba? Na dapat ready tayo na i-share ang Ebanghelyo o ang message ng kaligtasan sa sino mang nangangailangan nito. Sa sino mang kilala natin na hindi pa nakakatalos o nakakaalam ng kaligtasang meron po tayo. Okay? Sinabi rin niya yung shield of faith, panangga ng pananampalataya. Quenches the fiery darts of the enemy, signifying trust in God's promises. Yan. So dito, parang napapansin ko mga kapatid, o na-imagine ko, na pagka naglalaro ang Diablo, meron siyang dart at tayo yung target, di ba? Oo. Yan eh. Sa pagpahayag pa lang ni Pablo ay na-i-imagine na natin how the devil play a game. Oh, di ba? Kaya kapag hindi ka aware, kapag tutulog-tulog ka, o nagpapadala ka sa agos ng nangyayari sa paligid mo, okay kung masaya, magsaya ka rin, pero be aware. Yes. Diba? Kung kasama mo mga achievers, di maging achiever ka rin, pero be aware. Yes. Why? Because there is a danger coming in the future. Amen? Kaya ang sabi ni Pablo, isuot mo yung panangga ng anong tawag dito? Ng pananampalataya. No? Yan. Para masasangga mo yung dart ng kalaban. Okay? At sabi niya, isuot mo yung helmet of salvation. Nasa Book of Ephesians siya, helmet of salvation na yan. At binanggit din dito sa text natin, binanggit ni Pablo yung helmet. Actually, helmet of salvation yon. Protects the mind from doubt. No, kaya kailangan natin ng helmet. Naalala niyo yung joke pagka nakakita ka ng kaibigan mong magandang babae? Tapos, ipapakilala kasi yung mister. Pagka nakita mo yung mister, magugulat ka, di ba? Tapos magjo-joke ka pa, helmetan mo itong misis mo, baka mauntog at magising, di ba? Di ba? Si Helen, hanggang ngayon naka-helmet yan eh. Baka magising. Naalala ninyo yung joke na yon? Totoo yun.
sa ating mga Kristiyano. Kaya helmetan natin ang ating sarili ng ating kaligtasan. Kaya ang kaligtasan ay dapat ulit-ulit yang pinakikinggan. Ulit-ulit yang nire-review. Kapag nasa podcast ako, tapos kaligtasan na naman yung tatalakayin ko, at yung isang Kristiyano, ay alam ko na yan aalis na. Hindi. Helmet yan na kinakailangan nating ulit-ulitin. Bakit? Sapagkat yan ay proteksyon ng ating mga utak, ng ating paniniwala. Yes. Hindi po pwedeng minsan mo lang napakinggan ang mensahe ng kaligtasan, lalo na ako, 40 o more than 40 years nung marinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Pero hanggang ngayon, nire-review ko pa rin at ipinangangaral ko pa rin. Kasi yun ay proteksyon, mga kapatid. Amen. Mahalaga yan. Yan ay nagpro-protect ng ating mga kaisipan. Yan, Sa duda. Duda ng kaligtasan. Bakit? Kasi yung ating paniniwala sa kaligtasan ay napakaraming kalaban yan. At yung mga kalaban na yan, may sariling istasyon yan. May mga buses pa nga yan na hospital yung bus na kung sino ay pwedeng lumapit doon at pwedeng magpagamot. Tayo mga kapatid, at nasa Facebook din yan, nasa Reels. At ang ipinangangaral ay laging kontra sa pinaniniwalaan mong kaligtasan. Di ba? Kita mo, ako nga nanonood Nalilibang nga ako Pinagtatawanan talaga. Talaga itong mga Baptist na to. Kundi ba naman talaga loko-loko, sabi ng isang nangangaral Paano niyang paniniwalaan na ang kaligtasan ay by faith alone? Tapos, by grace alone daw? Tapos pagtatawanan. Kapag ka narinig yun ng mga bago, hindi laging napapakinggan na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Kristo, magdududa ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Bagamat joke lang na ginagamit natin yan sa relasyon mag-asawa, pero napakalaki ng katotohanan yan sa totoong kalagayan natin sa buhay na ito. Kaya sinabi ni Pablo na isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Sa pagmumotor nga yung helmet merong ICC approved. Di ba? Meron akong nagandahan kasi ako talaga doon sa sa helmet na yun Binili ko. Tapos meron DOT. Nakita ko yung plancha namin, merong ICC. Ang pinagpaplanuhan ko ngayon kung paano ko tatanggalin yung nasa plancha at ilalagay ko ron para ICC approved din. Kasi baka makita ng pulis, hindi to approve pero kahapon nagmamaneho ko, kahit ano pala, pwede. Hindi sinisita. Ang ganda kasi talaga mga kapatid, ang gandang-ganda ako Gustong-gusto ko yung helmet na pang German. Alam niyo yun? Kaya itsurang German. Pang World War II. Ang ganda pero helmet din siya. Mahalaga ang helmet sa Kristiyano. At tinawag ni Pablo yan na helmet ng kaligtasan. Proteksyon yan sa duda at despair, representing the hope and security found in salvation through Jesus Christ. Amen. Yan. Ipinangangaral natin na ang ating proteksyon at ang kaligtasan ay protected through Jesus Christ dito. Pero paglabas yan, mga kapatid, ang daming kalaban yan. Hindi sila naniniwala, hindi nila tinatanggap na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Kinakailangan gagawa ka, kinakailangan mo ng simbahan, kinakailangan mo ng pagpabautismo, kinakailangan mo ng pagbabago ng buhay mo. Ganun mga kapatid. Kaya kailangan natin
ng helmet. Make sure na yung helmet mo ICC approved. Ibig sabihin, yung helmet na yan, Bible approved yan. Para ICC approved yan. Di ba mga kapatid? Okay ba? Sword of the Spirit. Ito yung Word of God. No? Yan po yung 45 caliber sa mga Kristiyano. No? Ano mang Bible yan, nasa apps mo man yan, pero dapat meron kang Bible. Amen. No? Sisimba ka rito, wala kang Bible. Tapos titingnan ko yung cellphone mo, wala pa ring apps. Nako, tagilid ka niyan. Pinadali na talaga ngayon dahil nga sa technology. Pero merong mga churches, merong mga pastor na hindi pumapayag yan. Kailangan meron kang hawak. Hardbound talaga. Pero sa akin talaga, pwede ang apps. Kaya lang, kung lagi namang low-bat ang cellphone mo, useless din. Meron kasing cellphone na laging low-bat di ba? Di ba? Yung 12 years old na, ginagamit pa rin cellphone. Pambira, kasasaksak mo pa lang, 3 minutes lang low-bat na kagad. Paano mo mapapakinaban yung apps nun? Come on! Kinakailangan nating maging, anong tawag natin yun? Gamitin natin ang ating sentido común, ika nga. Di ba? Dapat bukas yung cellphone mo at kayang buksan at hindi nalolobat kasi nandoon yung Bible mo. Di ba? Yung Bible natin, baka apps yan or hardbound yan. Baka naman hindi natin binubuksan, baka naman hindi natin binabasa. Tapos hindi ka pa nag-tune in dun sa podcast natin at dito sa naka-online tayo ngayon. Years ago, nahihiya ako dyan mga kapatid. Kaya ang pinag-practicean ko ay paano kakapal ang pagmumuka na to. Practice ko talaga yan. Kaya ngayon hindi na ako nahiya Hello. Di ba? Practice ko talaga maging makapal ang mukha. Hindi ako nag-practice para magsalita. Hindi. Kung paano ko titiisin. Kaya ito ang mga ginagawa ko. Nakaupo ako doon sa couch ko sa bahay. Tapos binubuksan ko yung TV. Tapos yung sarili ko tinitingnan ko. Alam niyo ba mga kapatid na 98% ng mga speakers publicly hindi kayang panoorin ang sarili nila. 98%. Wala na ako sa 98% na yun. Bakit? Kasi maghapon. Kasi nung una talagang ay, grabe. Si Ellen, kasama doon sa 98% na hindi niya kaya. Pero kinakailangan kasi talaga Kinakailangan talaga. Kaya, nagbago ako ng office ko, yung studio ko. Ang pangit ng broadcast ko ng dalawang araw na. Kasi ang hina ng internet, kaya bababa na naman ako. Ipapabago ko na lang yung posisyon nung internet namin sa bahay ulit. You see that? Kahit na pangit, pinapanood ko pa rin. Kinakailangan, kaya kong matiis yun. Yan mga kapatid. Okay? Breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, and that is the Word of God. Amen. Ang Kristiyano, ang panlaban natin o ang espada natin ay walang iba kundi salita ng Panginoon. Yes. Anumang klaseng kalaban ang haharapin mo, kailangan gamitin mo ang salita ng Panginoon. Ang kalaban ngayon mga kapatid, hindi na baril, hindi na bala, hindi na bomba. Ang kalaban ngayon, tukso. Na sisira ng isip mo at sisira ng puso mo. Na sinabi ni Solomon, na bantayan mo ang puso mo. Bantayan mo yan. Sapagkat ang puso mo ay nanakawin ng iba't ibang pagnanasa. Pagnanasa ng, alam nyo na. Di ba? You see? Panahon na ng internet ngayon.
nakikita na natin kung paano mabuhay at ang klase na mabuhay, yung detalyadong buhay ng mayayaman. Tama? Na dati, nung lumalaki ako bata, hindi, wala akong malay dyan. Pero ngayon, nakikita na sa YouTube. Kaya napakaraming mga bata ngayon, mga kapatid, ang daming mga tao ngayon, hindi lang mga bata, mga tao ngayon, na talagang ninakaw na yung kanilang mga puso ng pagnanasang, maging ganun sila. Ganun mga kapatid, hindi po ako against that. Pero para nakawin ng pagiging mangyaman yung puso mo, to the point na malilimutan mo na ang iyong tagapagligtas. Nako, sayang. Yan, no? The Word of God, the only offensive weapon used for both defense and attack, representing the power of Scripture. Yan mga kapatid. At syempre kasama yung praying in the Spirit. Pagka sinabi natin praying in the Spirit, hindi po yung hindi yan, ha? Speaking in tongues yun. Praying in the Spirit. Sabi kasi, hindi mo naintindihan kaya yan kasi praying in the Spirit, nilagyan lang ng Spirit, kaya hindi mo naintindihan. Pero legal to. Sa Espiritu to no, mga kapatid, mali po yan. Praying in the Spirit, a constant communication with God, yan ang ibig sabihin yan. Okay? Seeking His guidance and His strength. No? Breastplate of faith and love. Babalik na naman tayo sa verse 8. Tama, no? Verse 8. No? Breastplate of faith and love. Tingnan natin yung faith dito. Faith marks the proper attitude of the believer towards God. Yan pananampalataya na ang gamit niyan, mga kapatid. Bago ka maligtas, kailangan mo ng pananampalatayang nakapagliligtas. Yung pananampalataya na yan ay pananampalataya kay Kristo. Okay? Minsan lang yan, nire-review na lang natin. Kasi minsan ka lang maliligtas. Naintindihan natin, mga kapatid? Yes. No? Pero yung faith na ito, mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano na, kailangan mo ng pananampalataya pa rin, hindi para maligtas. Okay? Kundi para magkaroon ng proper attitude bilang mananampalataya sa iyong Panginoon. Magkaiba ba yun? Iba ang pananampalataya para maligtas. Pero kapag kaligtas ka na, kailangan mo pa rin ng pananampalataya kasi ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng proper attitude, tamang ugali. Tama, mga kapatid, tamang ugali patungkol sa tamang ugali ng mga believers, ng mga mananampalataya towards the Lord. Naintindihan natin, mga kapatid, ano? Yan mga kapatid, okay? So faith, if we believe that the eye of God is always upon us, ito na po, babalik na naman tayo sa bandang una kanina, na nasabi natin na ang mga tao ay natutulog. Ano pa? Walang kamalay-malay. Tama, di ba? But wala silang kamalay-malay. Bakit? Kasi hindi nila alam kung na ang Panginoon ay babalik at maghahatol kaya kailangan natin ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ito'y paniniwala that the eyes of God is always upon us. Naniniwala ka ba doon? Na ang mata ng Panginoon ay laging nakatingin sa iyo. No? Parang yung mata ni Mona Lisa. Kahit saan ka pumunta, nakatingin pa rin sa akin. Nakatingin pa rin sa akin. Yan dahilan kung bakit ang picture ni Mona Lisa ay na sobrang bantog. Hindi dahil sa walang kilay. Kundi kahit saan ka pumunta, Yung totoo nun, kahit saan ka pumunta, nakatingin sa iyo. Ang bihirang klaseng sino ba pintor nun? Parang si ano yata, si De Elmer yata yun si Da Vinci. Okay, faith.
If we believe that the eye of God is always upon us, that there is another world to prepare for. Kailangan pananampalataya na ang pananampalataya ay tumutulong sa atin para magkaroon ng proper attitude. At ang attitude na to ay yung paniniwalang ang mata ng Panginoon ay laging nasa atin. Kasi kahit hindi po mo paniwalaan yun, laging nasa iyo talaga yun. Laging nakatingin ng Diyos na kahit anong gawin mo, wala kang pwedeng itago sa Kanya. No? At ito mga kapatid ang isa pa. Ang pananampalataya, kaya nga nagbibigay ito ng proper attitude. That there is another world to prepare for. Na meron pang isang buhay o isang mundo na dapat pinaghahandaan. Naintindihan natin? Okay? At ang pangatlo, we shall see reason to watch and be sober. Nakikita natin ang dahilan, reason kung bakit dapat tayong maging mapagmatsyag at maging aware. Gising tayo. Buhay ang diwa natin sa mga nangyayari sa paligid. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Yung hanay na yan, pananampalataya, then merong love. Naalala ninyo yun sa verse 8 din kanina. Marks his correct attitude toward both God and the believers or the saints. Yan, love. Hindi lamang Diyos ang ating minamahal, kundi minamahal din natin ang ating kapwa, lalo na kapag mananampalataya. Yes. Yan. Amen. Okay? Yan po yung kung bakit merong love. Meron ding helmet sa verses 8 at saka hanggang 10 yan, yung helmet. Our hope of salvation. Yung helmet na to, yan po mga kapatid ang pag-asa natin. Para magtagal tayo sa hirap ng buhay dito sa daigdig. Alam nyo ba yan? Alam nyo, di ba, parang ang sarap mabuhay, di ba? Paganda ng paganda ang internet, yung technology, di ba? Oo, pero ang description pa, kapatid, ng Bible patungkol sa buhay dito sa mundo ay pahirap na pahirap. Ang description o ang metaphor na ginamit diyan ay katulad ng isang babaeng nagle-labor. Habang palapit ng palapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tayo ay we need to be grounded upon God's appointment sa verse 9. Basahin natin ang verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kailangan nating maging grounded. Anong ibig sabihin ng grounded? Sayad sa lupa at hindi lang nakasayad. Baon pa. Hindi lang nakabaon, kundi mas malalim pa. Pero wag 6 feet. May naalala ako pagka 6 feet 3 feet lang. Di ba? Yan ang ibig sabihin, to be grounded upon God's appointment. Okay? Anong ibig sabihin yan? Kasi, sabi po ng Panginoon, God hath not appointed us to wrath. Not to wrath. Hindi yun ang appointment mo. Hindi pagkagalit ng Diyos. You're not into that appointment. Amen. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? No. Kaya huwag ka mabuhay na parang ang appointment mo, merong kalaban. Hindi ganun. You are not appointed to wrath. Okay? Kaya sa verse 17 ng John chapter 3, itong sabi, for God sent not His Son into the world to... God sent not. Ibig sabihin, positive to, di ba? Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Positive yan, tama, di ba? So, God sent not His Son into the world. Gusto kong liwanagin to. Yan ay positive. Hindi ko mo may not dyan, negative yan. Okay? Positive yan, di ba? God sent not His Son into the world
to condemn the world, but that the world through him might be saved. Yan. Upang ang sino man makasalanan na nandito sa mundo, sa pamamagitan daw ni Kristo, ay maliligtas. Yan. Sa verse 9 ng text natin kanina, verse 9, sabi, but to obtain salvation. So, for God hath not appointed us unto wrath, but to obtain salvation, sa verse 9. The means by our Lord Jesus Christ, para tayo iligtas. Yung word na by our Lord. Nakita niyo yung word na by dyan, by, ayan by. Literally, ibig sabihin niya, through. Sa Tagalog, ano ang word na through? Ano sa Tagalog yan? Sa pamamagitan ni, di ba? Through the Lord Jesus Christ. Salvation then comes only through what Christ has done for us. Yan ang ibig sabihin niyan, by Jesus Christ. No? Na ang kaligtasan ay natatamo lamang natin sa ginawa ni Kristo. Yan. Hindi si Kristo lamang, kundi dahil meron siyang ginawa para sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay maliligtas. Naintindihan niyo mga kapatid? Ano ba yung ginawa ni Kristo para sa atin? Di ba? He died for us. Yes. Amen? Yan. Know that the wrath of God due us fell upon Him. Ang galit ng Diyos na para sa atin yun No? Ang paghahatol ng Diyos para sa iyo yun para sa atin yun. Pero, imbis na sa iyo, kay Kristo ibinigay. Yun yung ginawa ni Kristo. Sinambot niya yung kaparusahan para sa atin. Yun ang ginawa niya. Kaya, He died for us. Kaya sinabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, naintindihan niyo ako mga kapatid? Naintindihan natin, Kaya sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep. Ang kinakausap dito, lahat ng mga mananampalataya, ganito tayo noong nakaraan. Ano yon? All we like sheep have gone astray. Tanyo mga kapatid, Isaiah is talking about you in the past. Nung hindi ka pa ligtas. Nung hindi ka pa ligtas, ano ka? We have turned everyone to his own way. Naging makasarili tayo. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Naligaw tayong lahat, lumayo tayo sa Kanya. Tama ba mga kapatid? Naging makasarili tayo. But take notice, in particular, ano ang tawag sa iyo nung ikaw ay malayo pa kay Kristo? Anong tawag sa iyo? Aso ba? Kambing ba? Anong tawag sa iyo? Tingnan mo. Tamo. Ang Kristiyano, kahit hindi ka pa ligtas, tayo mga Kristiyano ngayon, hindi pa tayo ligtas. Nung tayo'y mga makasarili ba, tumatakbo tayo palayo sa Diyos, kalaban pa tayo ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Pero ang tawag na sa iyo ay, sheep na. Kailanman ang Kristiyano, ang Kristiyano na unbeliever pa lang, hindi kailanman tinawag na kambing o aso. Ibig sabihin, kaya ako naniniwala na merong eleksyon. Bakit hindi ka pa Kristiyano noon? Isaiah to ang layo. Ang distance ni Isaiah with Jesus Christ is between 700 to 800 years. Tamo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made
Oh, nagkamali na naman ako. Paki-post mo nga. Yan. Bina copy-paste na lang eh. Mali pa. Ano ba naman to? Oh. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen. No. 1 Peter chapter 2 verse 24. Oh, who his own self bare our sins in his own body on the tree. Yung tree na yan, yun yung cross. Doon siya ipinako. Nung ipinako siya doon, ang dinala niya ay yung kasalanan mo. Tama ba mga kapatid? Amen. That we, para tayo, being dead sa ating kasalanan, should live unto righteousness, by those stripes ye were healed. Yung those stripes na yan, ye were healed, sinabi yan ni Isaiah 800 years ago, before the death of Jesus Christ. 800 years before Christ was crucified. No. Now, sa verse 10, the purpose. Ang purpose sa verse 10, that we, or that whether we wake up, or whether we wake or sleep, we should live together with Him. Yun ang layunin. No? Tayo man ay gising o patay, yan, ang kamatayan po kasi sa Bible ay natutulog lang yan. We should live together with Him. In other words, whether we are among the living or the dead, in that day, we shall all live with Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya, magpalakasan kayo sa mga salitang ito, sabi ni Pablo. Kaya huwag kang tutulog-tulog. Buhayin mo, gisingin mo ang diwa mo. Be sober. Be aware of His happening. Hindi ko sinasabing huwag kang mangarap. Hindi ko sinasabing huwag kang maging mayaman. Hindi ko sinasabing gusto mong maging may-ari ng malaking kumpanya. Hindi ko po sinasabi yon. While dreaming all those things, be aware and know that the Lord is coming. And there will be judgment coming. And all the people of the world will be judged by Him on that day. Na kinalimutan. Hindi natin malaman kung kinalimutan o ayaw aminin ng mga unbelievers na isang araw sila ay haharap sa dakilang judge ng daigdig at sila ay magbabayad sa kanilang mga ginawa nung sila ay nabubuhay pa lang dito sa lupa. You see that? Napakaganda ng mensahe mga kapatid at napakaganda ng challenge na ibinigay ni Pablo sa mga mananampalataya ngayon. Huwag kang patulog-tulog. Gising na. Amen? Pakikalabit mo naman yung katabi mo dyan. Uy, gising na, gising na. Mag-invitation na tayo, gising na. Tapos na. Tapos na, gising na. Gising na, tapos na eh. Tayo po tayo. Tayo na. Yung nakatulog dyan, tayo na, tapos na tayo. Mag-unat ka na, tapos na eh. Di ba? Gising na. Oras na, gisingin mo ang sarili mo. Gisingin mo ang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo. Gisingin mo yung katabi mo. The Lord is coming back. It's going to be near. Napakalapit na. Darating na siya. Kaya hindi ako naniniwala, mga kapatid, na tatagal pa. Kasi kapag pinagtagal pa, talagang, tanyo, ang China, araw-araw, ang ginagawa ng China ay magdagdag ng nuclear bomb sa kanilang arsenal. You see that? Anong bansa ang pinakamarami ang nuclear bomb? Sino nakaalam dito? Sino may pinakamarami? Russia.
buti nga ang Russia hindi pa ginagamit sa sa hindi pa ginagamitan ng nuclear bomb ang Ukraine you see that? Pero gaano tatagal yan? Kailan magpipigil ang tao, di ba? Kailan? Ngayon, ang mga Pilipino, now showing, ang ticket, 50 pesos lang. Yung boxing ni Duterte at saka ni Grabe, Mga kapatid, gising. Gising. Ang gustong-gusto natin yung kung mga balita, gano'n na. Kung okay yan, pero wag niyong kalilimutan. There is a judgment coming. Amen? And it's coming and it's getting nearer. Sa konting verses na tiningnan natin, kita niyo mga kapatid, ang mukha ng daigdig ay yung kung anong sinabi ng scriptures ngayon. Yun na yun na. Yun na yun panahon na natin ngayon. You see? Kaya, anong gagawin natin? Lapit na tayo sa Panginoon. Amen?